Magandang araw mga kababayan. Akala ng marami tapos na ang putukan nang ianunsyo ni US President Donald Trump ang tigil putukan noong June 23, pero ilang oras lang makalipas ang pirmahan, nahuli ng sariling radar ng Israel ang panibagong missile launches mula Isfahan Province. Malinaw na nabasag ang ceasefire. Dahil dito, kumilos muli ang IAF Night Falcon Squadron. Bandang 3:40 AM sa Tehran, pinasabog nila ang umano'y long-range drone hub sa Shahid Babae Air Base. Ayon sa Iran State TV, 3 IRGC avionics specialists ang nasawi, kaya umakyat na sa mahigit 400 ang Iranian death toll mula nang sumiklab ang digmaan. Iba-iba rin ang labas ng balita tungkol sa weekend US Bunker Buster Blitz. Si Trump ang unang nagsabing completely obliterated na raw ang Fordo at Natanz, pero ayon sa paunang intel ng Pentagon, ilang buwan lang umano ang naurong sa enrichment timetable ng Iran, hindi patunay na knockout. Bilang sagot, kinumpirma ng Doha at Washington na madaling araw kahapon ay nagpakawala ang Iran ng 7 Fateh missiles patungo sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Walang nasawi pero malinaw ang mensahe. Kaya naming maabot ang US kung gugustuhin. Sa politika, nag-viral buong gabi ang Truth Social post ni Trump na nag-uudyok sa Israel. Bring your pilots home or risk a major violation. Senyales na gusto niyang pigilan ang total escalation. Sagot ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, "We will respect the ceasefire only if missiles stop. No double standards." Kasabay nito, inactivate ng US Air Force ang 2 B-2 Spirit stealth bombers sa Anderson AFB sa Guam bilang visible deterrent sakaling pumalag ang White House sa mas malalim na bunker strike. Hindi nakaligtas ang merkado sa bawat hupa at siklab ng mga projectile. Ang Brent crude na bumagsak ng 7% matapos ang sandaling ceasefire ay muli na namang sumirit sa halos $84 kada bariles sa Asian Open matapos payagan ng Iran ang ideyang isasara nila ang Strait of Hormuz kung tatamaan pa ang Fordow. Ayon sa Energy Intel, kahit 48 hours lang ma-freeze ang choke point, maaaring tumalon ang presyo sa triple digits at magdominong epekto sa inflation outlook ng Asia-Pacific. Sa humanitarian front, nananatili sa 91 ang bilang ng mga kababayan nating gustong magpauwi mula Israel. Ayon sa pinakahuling tala ng DFA, wala pang bagong mass request mula Iran, ngunit nakaalerto pa rin ang charter route via Doha sakaling lumala ang strait scenario.